Good day everyone, this is our video presentation in Technopreneurship ES353 by Group ACE, Active Carbonara Engineering. So let's start our presentation at Dave Ramsey. He said that we buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. So example nito, bumili ka ng iPhone kahit meron ka pang cellphone na gumagana. Kasi yung iPhone branded, pwede mo maipagmayabang sa taong di mo gusto. So ganun lang, di mo siya kailangan, pero binili mo siya, nag-aksaya ka lang ng pera. Parang ganun lang yung gusto niya iparating. Same lang kay Will Smith. Sinabi niya, too many people spend money they haven't earned to buy things they don't need to impress people they don't like. So parang ganun lang din sa kanina, pero sabi ni Will Smith, kung mababa na yung income mo, ganun, bibili ka pa ng mas mahal na cellphone, iPhone, ganun, para lang ma-impress yung mga ayaw mong tao, ganun. Kuwari, ayaw mo sa kanya, magmamayabang ka lang. Ganun lang. Nag-aksa ka lang ng pera mo, kahit alam mong konti lang income mo, ganun. Tapos dito sa next slide, Rich Dad's Mindset. Asset and liability. So yung assets, something that increases your wealth, and liability, something that decreases your wealth. So, ang example nito, gaya nitong nasa slide, ang iPhone at yung kambing. So, example, 35K, parehas. So, ang liability mo rito, iPhone. Gusto mo ng pantawag, ganon, communication. And then, yung assets mo, yung kambing. Kasi yung kambing, 5 years later, mag-earn ka dyan, mababawi mo, isang pamilya na yan. Tapos, yung iPhone mo, sira na, pwede masira. Pwede ka naman bumili ng mura para mapang-communicate, di ba? Same lang ng function. Tapos sa assets, gaya ng tractor dito, tapos ng mga kotse. Liabilities mo sa mga kotse, pang service, tapos yung tractor mo, pang business. Siyempre, yung tractor mo, magbibigay sa'yo ng pera. Kesa sa mga kotse mo na panggagas mo, mawawalan ka pa ng pera, di ba? So, same lang ng concept ng dalawang nasa picture sa Rich Dad Mindset. So, sa Poor Dad Cash Flow, makikita natin yung source ng income ng dad na sa Poor Dad ay yung kanyang job. So, sa job niya, ibubuhos niya lahat sa expenses and sa liabilities. So, nauubos lang kasi sa liabilities, it will decrease your money. So, sa madaling salita, nauubos yung income niya, papasok ulit siya, mag-earn ulit siya ng money, pabalik-balik lang, wala siyang natatabi or nai-invest sa mga assets. So, hindi kagaya dito sa next slide na Rich Dad Cash Flow. Makita natin, nagtatrabaho din siya, source niya ng income yung kanyang job, pero imbes na i-boost niya lahat sa liabilities and expenses, nag-i-invest din siya sa assets. Kasi yung assets, babawiin yung mga gastos niya ng malaki, matutulungan para lumaki income niya to balance the liabilities and expenses. Tapos may matitira pa para sa kanya, di ba? Katulad nito, meron siyang passive income. So ano nga ba ang passive income dito sa cash flow ng Rich Dad? Ito ang mga example. Business that doesn't require your presence. Example nito, chef ka, ganon. Tapos madami kang branch. Sa branch na yon, hindi ka naman magtatrabaho lagi ron, di ba? Meron kang i-hire ng mga chef. Siyempre. So yung business mo na yun, kikita yun kahit wala ka ron, kahit matutulog ka. Di ba? Nagra-run pa rin yung business mo na yun. So yun yung passive income. Tulad din ng stocks, mutual fund, royalties, income generating real estate. Lahat yan passive income na hindi ka kailangan doon para kumita. So bari extra income mo na yan kahit wala kang gawin, kikita ka ng malaki. Ganun. So dito tayo sa both dads that work hard but have opposing attitude. So dito sa Poor Dad, sinabi niya sa unang-una, study hard so you can find a good company to work for. Tapos sabi naman ni Rich Dad, study hard so you can find a company to buy. So una pa lang, alam natin magkaiba yung ibig sabihin nila. Yung isa magtatrabaho lang, yung isa sa'yo magtatrabaho yung tao. Siyempre, kikita ka ng malaki ron kaysa magtatrabaho ka lang. Ikaw yung binibigyan ng sweldo. Di ba? Pag binili mo yung kumpanya, siyempre sa'yo yung income nun, di ba? Mas malaki yung sahod mo
So, other things na sinabi na, don't take risk, sabi ng poor dad. Sabi naman ng rich dad, learn to manage risk. Kasi hindi naman lagi mataas yung risk. Kung alam mo yung ginagawa mo, walang risk. Magkaka-risk lang pag di mo alam yung ginagawa mo. Siyempre, malulugi ka, ganon. Pero kung alam mo yung ginagawa mo sa buhay mo, yayaman ka talaga. Ganon yung mindset. Huwag kang matakot kung alam mo yung ginagawa mo. So, dito, the reason I must be rich, sabi ng rich dad. So, dito, the reason I'm not rich, ganon. So, wag mong gawin yon. Isipin mo kung ano yung reason kung bakit gusto mong yumaman. Hindi yung ano yung reason kung bakit di ka mayaman. Ida-down mo yung sarili mo, mawawala yung moral mo, siyempre. Maghanap ka ng reason para yumaman ka, umangat ka. Mamotivate mo yung sarili mo. Ang goal mo, focus. Diba? Wala kang gagawing iba. Basta focus ka lang. Pag mo i-down yung sarili mo, yun lang naman yung ibig sabihin ng dalawa na yung message. So, sa top na ito, I can't afford that, sabi ng poor dad. Tapos sabi ng rich dad, how can I afford that? So, madali lang intindihin. Yung rich dad, sabi lang niya, paano ko itong ma-afford? Ano yung kailangan kong gawin para maging sa akin to? Tapos yung sabi naman ng poor dad, paano ko itong ma-afford? Saan ko kukunin to? Hindi ko kaya itong i-afford, ganun lang. So, sa rich dad tayo, magsaside doon. Siyempre, maganda yung kanyang behavior. Ngayon, dito tayo sa rich dad mindset. Learn to use your emotion to think, not to think with your emotion. So, explain ko na lang to sa inyo, base sa aking opinion. Huwag ka magpapadala sa emotion mo para lang mag-decide agad-agad. Use your emotion to rationally think. Hindi yung magpapadala ka sa emotion mo para lang mag-settle ka ron. Gamitin mo yung emotion para pang motivate na gusto mong yumaman talaga. Baguhin mo yung behavior. So last, dito tayo sa quote na, not one ever got rich working 9 to 5 hours. So sa quote na to, sinabi to ni Sun Tzu, Art of War. Probably sinabi niya to some point of his life. So, not one ever got rich working 9 to 5 hours. So, tama-tama lang to guys. Example ko kanina. Example natin, yung chef. So, sabihin na natin nagtatrabaho ka sa restaurant mo. Araw-araw hanggang gabi, di ba? Magluluto ka ron. Siyempre, hindi ka yayaman doon. Isa lang yung restaurant mo, di ba? Kung mag-invest ka na madaming branch na restaurant mo, madami kang chef na i-hire, kahit hindi ka magluto dun sa ibang mong branch, kikita ka. Extra income yun. Passive income mo yun. So, tama lang yung statement na to ni Sun Tzu. Probably siya yung nagsabi. Sinabi niya yan. Okay, next is life is short. Yung time na nabubuhay tayo is very limited lang. Mukha siyang mahaba pero napaka-limited lang. Ang life expectancy ng isang tao is around 75 years old. Yung iba pwedeng mahaba, yung iba pwedeng mas maikli. Pero yun yung pinaka-average. Then, syempre, yung around first 12 years ng buhay mo, simula ng pinanganak ka hanggang sa around 12 ka, is hindi ka pa masyadong aware kasi hindi pa masyadong develop yung utak, hindi pa masyadong nakakapag-isip ng mabuti. So, tatanggalin na natin yun sa 75. So, ilan na lang yun? 63 years na lang yung natitira. Then, syempre, yung mga tao, araw-araw yan natutulog mga 8 hours per day. Then, sa around age 26 up to 60, nagtatrabaho naman yan, mga 8 hours din. So, ilan yon? 34 years tayong nagtatrabaho na around 8 hours.
So, around mga 75% ng time na yon sa 34 years is natutulog tayo and nagtatrabaho. So, tatanggalin na natin yon. Ilang years ba yon? 34 times 0.75 is 25.5. Then, yung natitira naman na hindi tayo nagtatrabaho, natutulog lang tayo ng 8 hours araw-araw is around 33% na yon. So, ilan yon? Mga 29 times 0.33 is 9.6 natutulog tayo. So, pagpaplasin natin yon, 25.5 plus 9.6 is around mga 35 or 36 years. Yun yung time na nagtatrabaho tayo and natutulog. So, ima-minus natin yon sa 63 years. Ang makukuha natin is around 75 years na lang. Yun yung time or free time natin na natitira para gawin yung mga gusto natin, mag-business, ganon, or magpayaman. Pero karamihan, inaalat yung time na yon sa sadness, sa nagagalit, or nai-stress, ganon, kasi kulang yung pera, ganon, or maraming problema sa buhay. Dapat nating gawin is maging positive tayo. Gawin natin is yun nga, mag-business or mag-isip ng business, mag-aral kung paano mag-business para hindi nasasayang yung time natin, kasi 27 years na lang yun eh, 'di ba? Eto, nakalagay nga dito, there are lots of money in this world. If you are good, you'll have a fair share of it. So, maraming pera sa mundo. Halos lahat pwedeng magkaroon. Pero, napupunta lang yon sa ilang mga mayayaman. Halos lahat ng pera na yon. Pero kung ikaw, alam mo yung ginagawa mo, magaling ka, may makukuha ka dun sa pera na yon. So, yon. The next naman is sa mindset ng isang rich dad. Sabi, risk comes from not knowing what you are doing, by Warren Buffett. So, ibig sabihin lang nun, yung risk, meron lang siyang risk sa mga ginagawa natin kasi nga hindi natin alam yung ginagawa natin. Example na lang is quiz or exam. Mataas yung risk na bumagsak ka kasi hindi mo alam yung quiz na yon. Hindi ka nag-review, wala kang alam, wala kang masasagot. So, mataas nga yung risk. Pero kung alam mo yung ginagawa mo, nag-review ka, may nasasagot ka, mawawala yung risk na yon na bumagsak ka. Parang ganun lang din yon. So, sa lahat ng ginagawa natin, may risk. Pero kung alam mo yung ginagawa mo, sa business, ganun, bumababa yung risk. Then next is units 1, 2, and 3, wraps up and highlights. General objectives in preparation for constructing value proposition canvas, business model canvas, lean conception, Six Sigma, Pareto's principle, and SWOT analysis. So, sa unit 1, technology may be defined in many ways, but for simplicity's sake, in relation to this subject, it is use of scientific knowledge to give an easier solution to problems within the society or specific individual. Inventions in its purest sense is the creation of product, processes, or techniques which do not exist. So, sinasabi lang dito, yung technology, simply defined dito about sa subject na to is yung application ng mga scientific knowledge para makabuo ng something, pwedeng product, processes, or mga techniques para makapagbigay ng mas madaling solution sa mga problems para sa society natin or sa isang specific na tao. Innovation is the process of modifying invention to improve or make it better.
In short, innovation and invention are related but not identical. So yung innovation, parang ini-improve niya yung existing invention para mas makapag-solve siya more efficiently, ganon, mas marami siyang mas-solve ng mga problems. Kunwari na lang is yung cellphone, ganon. Dati maliit lang yung screen, then ngayon may innovation, pinalaki nila yung screen, mas ginawa nilang mas malinaw, mas makulay, para mas maganda tignan and mas maraming information na makikita. So parang ganun lang. It is very usual that if there are a new technology, it will requires also a new business that will benefit from it. The process of launching and running a new business is called entrepreneurship. When that business uses high technology to deliver services to the consumer, that is technopreneurship. So, yung entrepreneurship is yung pagla-launch lang ng bagong business. Pero pag sinabing technopreneurship, yun yung pag yung business na yun ay gumamit ng technology or bagong technology para makapag-deliver ng service sa mga customers, yun yung technopreneurship na sinasabi. Yun yung subject na to. Sinasabi lang na madalas or every year may mga new technologies, di ba? Every year may bagong cellphone, may bagong mga invention, may mga naiisip sila na bago. Then madalas is nagkakaroon ng business doon about sa technology na yon na magbe-benefit doon. Kunwari na lang yung e-bike. Dati meron e-bike dati pero hindi siya ganun kasikat kasi medyo mahal, hindi siya ganun ka-efficient, ganun, medyo malaki. Pero ngayon ang dami ng mga e-bike na nakikita sa karsada kasi nga may innovation, mas nag-improve yung technology ng e-bike, mas mura na siya, mas madali na siyang gawin, then mas efficient na siya. So marami na talagang bumibili nun. So next is pains and solutions. What are customer pain points? A pain point is a specific problem that prospective customers of your business are experiencing. So ito yung parang mga problem ng mga customers mo sa business. Kunwari sasakyan, car dealership, ang daming mga customers na nakaka-experience ng problem sa sasakyan nila. Laging may nasisira na part, ganon, or mahal yung maintenance. Yun yung pain points, mga problems lang siya. Then, a key component to marketing and business in general is understanding customer pain points and delivering solutions to those pain points. However, a majority of marketers do not understand what pain points truly are. Instead, think that solutions are actually the pain points. So, mahalaga na intindihin mo kung ano yung problems na nararanasan ng mga customers, ano yung mga pain points. Katulad nga nung sa example ko na yun, yung sasakyan, ang daming mga problems, ganun. Dapat bilang isang business ganun, kailangan intindihin mo na nagkakaroon ng problems yung sasakyan. So dapat bibigyan mo siya ng solution. Pero marami daw businesses or marketers na hindi naiintindihan yung mga pain points. Then instead, yung mga solutions na pwede nilang ibigay sana, yun yung iniisip nilang pain points. Katulad na lang nitong sa example na to, yung unang lalaki sa taas, sa left, kailangan daw niya ng bandage para maano yung sugat niya, ma-heal. Yun yung solution. Then yung pain point naman, yung sa kabila,
sabi niya, kailangan daw niyang tigilin yung pagdudugo ng sugat niya. So, yun yung problem na kailangan isolve. Ano yung dapat gawin para mawala yung pagdudugo. Then, sa baba naman, sabi nung lalaki, sa unang slide, I need a 1/4 inch drill bit. So, para makapagbutas siya, iniisip niya, kailangan niya, yung solution sa pagbubutas is, kailangan siyang makakuha ng 1/4 drill bit. Pero sa kabila naman, yung sa right side na lalaki, sabi niya, I need to make a 1/4 inch hole. Gusto niyang makagawa, or kailangan niyang makagawa ng 1/4 inch hole. Yun yung problem na kailangan ng solution. So, pero yung solution doon, yung nasa kabilang lalaki na sinasabi niyang kailangan niya ng 1/4 drill bit, yun yung makakapag-solve para makagawa siya ng 1/4 drill bit. Ganun lang. So, for the continuation of what Ace said in the picture, in the sketch on the previous slide, a marketer will hear someone saying that they need a bandage. So, the marketer will present them with a bandage. A great bandage, a bandage that stays on well, but doesn't hurt when it's peeled off. A bandage that keeps out infection. So, sinasabi lang dito na yung bandage lang ang pinaka nagiging solution, hindi ang pain point. So, the pain point is the person wants to stop their leg from bleeding. And sabi rin dito na understanding that as the pain point, the marketing of the solutions become very different. So, malaking impact daw yung kung gaano natin naiintindihan yung pinaka-pain point doon sa magiging solution natin. So, for the next slide, the solution could still be a bandage, but it will be one that tightly pulls together the wound to stop the bleeding. It will be a bandage that sticks to skin even if the skin is wet and with sweat. So, the new solution could also be a medical glue that will stop the bleeding immediately. So, sinasabi lang dito na laging merong better na solution doon sa mismong pain point. So, it depends talaga doon sa kung paano mo siya naintindihan, kung paano mo naintindihan yung mismong pain point. So, the key is that the solution should address the customer's true pain point. The marketing shouldn't be about the product, it should be about the elevation of the pain point. So, sinasabi dito na ang pinaka dapat goal ng paghanap mo ng solution sa pain point is to lessen the pain point of one individual. Hindi yung basta bibigyan mo lang ng solution doon sa certain problem na dapat ma-address mo yung customer's true pain point para mas mabigyan mo siya ng mas magandang solution. So dito, innovation comes from understanding true pain points. So on what Henry Ford saying, if I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. So explanation nito, nung time kasi ni Henry Ford, ang pinaka main transportation lang na ginagamit nila is horses. So it still holds a very important lesson in it. It's not a quote about ignoring customers' feedback. It's about getting to the root pain customers have. So if hindi mag-iisip si Henry Ford ng mas malalim doon sa situation ng transportation, hindi niya maiisip or mamimiss niya yung opportunity na maisip niya na yung solution na pwede namang kotse, di ba? So, mas mabilis naman yun sa horse. Ayun, parang sinasabi dito na may mas malalim na mensahe din dito na hindi alam ng tao kung ano talaga yung kailangan nila. So, parang ang ginagawa lang kasi ng iba, kung ano yung existing solution, yun lang ang iisipin nilang solution. So, hindi sila mag-iisip ng other solution which pwede pang mas malesen yung pinaka-pain point na para na, yung pinaka-pain point nila. So, for the next slide. So, if you understand the underlying pain point of your customer, your approach to innovation completely changes. So, nakalagay dito, you connect with them, you build trust with them because you understand them. So, pinaka-point lang nito na mas gamitan natin ng critical thinking o mas gamitan natin ng critical thinking yung solution natin doon sa pinaka-pain point dahil
for sure may mas better pa na solution sa mismong pain point. Hindi yung mga existing solution lang na may isip mo, hindi mga ordinary or mga basic lang na solution. So kailangan natin mas mag-isip ng ibang solution to innovate nga. So innovation means parang bago, ganun, na mas malelesen or alleviates the pain point. So mas malelesen, mas mababawasan. Hindi lang yung basta masolusyonan, kundi mas mababawasan pa yung pinaka-pain point. So for the unit 2, the customer segments. So here, sinasabi lang yung pinagkaiba ng customer sa end user. So ito yung definitions nila. So customer is the person who pays the price and purchase the goods or services of a certain producer or businesses. So yung mga customer lang daw is simply yung mga tao na nagbabayad or bumibili ng mga goods and services sa isang producer or business. So the end user naman, ito naman yung mga individuals na nagko-consume or gumagamit ng goods or the services na binili ng mismong customer. So yung pinagkaiba nila, the customer yung bumibili and the end user yung gumagamit. So sa slide na to, mga example lang ng customer and end user. So meron dito makikita natin diapers. Yung customer niya is parents and the end user is the babies. Dahil yung customer, ang pinatrabaho lang niya is bilhin yung mismong product. And the end user, ang naman niya is gamitin. So, for the parents na yung diapers, sila yung bibili. Then yung babies yung gagamit. So, the ventilators with hospital, then yung gagamit is patient. The business softwares is the company and yung gamit is the employees. So, dito, meron tayong makikita dito yung car. Is same sila ng customer and end user. So, pwede itong mangyari if the customer, yung mismong bumili ng product, is siya rin yung mismong gagamit. So, like this car. So, yung bumili ng car, is siya rin yung mismong gagamit ng kotse. Yan. Pwede siyang maging customer and the end user. So, next slide is, what is stakeholder? So, a stakeholder is a party that has an interest in a company and can either affect or be affected by the businesses. So, dito, madali lang pag-explain na stakeholders. So, parang self-explanation lang siya na ito yung may-ari ng interest or depende sa or sa kanila nakadepende, nakaka-apekto sa kanila yung magiging takbo ng isang company. So, mga example nito is mga tao na may interest, epekto, pakinabang sa isang proyekto, negosyo o organisasyon. So, halimbawa nito is sa isang negosyo, maaring kabilang sa stakeholder yung mga empleyado, yung may-ari, and yung mga kliyente, supplier, mga ganyan. Dahil sila yung mga nakaka-apekto doon, magkakaroon ng apekto doon sa mismong negosyo sa isang kumpanya. So, merong mga types ng stakeholders which i-report ng other group itself. Types of stakeholders: internal stakeholders at external stakeholders. Ang internal stakeholders ang mga employees, manager, at owners. Kaya sila internal stakeholders kasi sila yung pinaka may interest sa company, sa growth ng company, or pinaka may pake sa company. Kasi doon lang binubos yung oras nila halos para sa company, mga ginagawa nila most of the day para sa company. Kaya sila internal stakeholders. Yung mga external stakeholders naman, na may interest sila sa company, nakipag-interact sila, pero hindi katulad ng internal stakeholders na nagtatrabaho para sa company or doon lang sila nagtatrabaho or most ng oras nila is para doon sa company. Yung mga suppliers, ayan, nagbibigay sila ng mga raw materials sa company kasi nga, ayan, may interest sila or may contract sila. Kahit paano, yun, interest yun sa company. Yung society naman, syempre, yung society, dito nang gagaling yung karamihan ng customer nila or dahil din sa society, dun nagbabago yung company, yung daloy ng company, naapektuhan ng company, yung society, at the same time, yung society naapektuhan yung company dahil sa mga pagbabago, kumbaga. Tapos yung government, mostly dahil sa mga, sa mga tax, kaya may interest sila dahil binibigyan ng company yung government ng pera. So, yung creditors naman,
may interest sila dito kasi kaya yung mga creditors kasi yung mga nagpapahiram ng pera, yung mga bangko, bank loans, ganun. Pinapahiram nila yung company ng pera, ayun, kaya may interest sila. Pero pagka wala naman pa kayong mga company, ay yung mga bangko para sa company is baka hindi sila pahiramin kung papabagsak ng business. Yun. So, syempre, parang malulugi yung creditors. Baka mamaya hindi mabayaran. Malugi pa sila. Ayan, yung next is shareholders. Kung may nalilito man, ang stakeholder at shareholders ay hindi ganun magkaiba. Yung shareholders kasi naka-under stakeholders. Kasi ang stakeholders nga is a party that has interest in a company. Ngayon, basta may interest, stakeholder, parang gano'n. Yung shareholders kasi parang nag-i-invest ng pera. So, hindi lang siya interested, pero interested din siya sa company mismo, growth ng company. So, last is yung customer. Yung customer is directly nakaka-apekto sa company kasi sila yung most amount of feedback or dahil sa kanila nalalaman ng company kung saan dapat sila magbabago or i-adjust. Next is, what is an influencer? An influencer is someone who has the power to affect the purchasing decision of others because of their authority, knowledge, position, or relationship with their audiences. A following in a distinct niche with whom they actively engages. The size of the following depends on the size of their topic niche. So, ang influencer is basically parang taong na-influensya ta. Pero sa business terms, parang yung mapapabili ka dahil sa kanila. Ngayon, yung mga employee, kunwari, na sales stock ka, okay, suot ka mall, sales stock ka ng employee na nasa cellphone na company. Ngayon, pinapakita sa yung phone, maganda, ganun. Tapos ngayon, nagustuhan mo, gusto mo bilhin yung phone. Parang na-influensya ka na bumili ng phone. Parang naglalakad ka lang sa mall, tapos may cellphone ka naman, gumagana. Tapos pinakita sa phone, ay maganda, bago. Kumbaga, maisipin mo, ay baka time na para bumili ka ng phone. Kumbaga, bigla na iba yung decision mo or bigla na lang naiisip mo. So, yun ang influencer. Next is customer segments. What is customer segments? Customer segments are the different groups of people or organizations your enterprise aims to reach and serve. This includes users who might not generate revenues but which are necessary for the business model to work. So, ang customer segments, ito yung mga iba't ibang grupo ng mga tao. So, ito, babase natin sa example, sa types ng customer segments, which is yung mass market, niche, segmented at diversified. So, yung mass market kasi yung pangkaramihan. So, ibang grupo siya. Tapos, ibang grupo din yung niche. Yung niche naman yung pang mga specific na mga gusto na tao. Isa pang example nito is, kunwari, yung ito yung iba-ibang grupo. Kunwari, yung super yaman, yung mga top na talaga ng mga pinakamayaman sa isang bansa. Tapos, yung mga minimum wage earners. So, magkaiwalay na group yun kasi iba na yung mga gusto nila or interest. So, okay, continue tayo sa types of customer segments, which is yung mass market, niche, segmented, at diversified. Ang una is mass market. Products and services which target the mass market segment have a broad appeal and often cover the overall population. The mass market approach doesn't rely on any specific segmentation and instead aims to be efficient by treating everyone the same. In reality, there are very few companies that do this. Most companies apply some level of segmentation. So, yung mass market, pang karamihan to. So, wala siyang pake kung mayaman ka or mahirap kasi same lang yung ititreat sa'yo. Ngayon, yung mass market, yung madami talaga na yung sobrang dami ng target, yung mayaman, may hirap, yung mga anywhere in between that, yun yung target niya, karamihan ng population. Hindi man lahat, may matirang konti, but most of them
Yun yung iniisip ng mass market or yung tina-target. Next is yung niche market. Yung niche market refers to a specific customer segment with highly defined characteristics. This segment requires a highly tailored product, custom made to their needs. Therefore, the value proposition channels and customer relationship are tightly defined by the preferences of this particular customer segment. So yung niche market, parang custom made yung ginagawa nila. Why, may personal chef ka, siyempre yung lasa mo or yung kailangan mo, yung bibigay nila, yung gusto mo, custom sa'yo, kumbaga, hindi yung sa, katulad sa mga fast food, ganun. Kung ibinigay sa isa, hindi bibigay sa isa. Siyempre, kasi, sila, parang mass market sila. Dahil, same lang yung tingin nila sa mga tao. May estudyante ka o mayaman, or ano man. So, yung niche market, more specific siya na target. Yung mga maliliit. Maliit lang siya, pero sila, kailangan to ng mga tao. Kasi merong mga tao na custom yung gusto or specific, hindi katulad dong sa iba. Next is segmented. Some business models distinguish between market segments with slight different needs and problems. The retail arm of a bank like Credit Suisse, for example, may distinguish between a large group of customers, each possessing assets up to $100,000 and a smaller group of affluent clients, each of whose net worth exceeds $500,000. Both segments have similar varying needs and problems. This has implications for the other building blocks of Credit Suisse business models, such as the value proposition, distribution channel, customer relationship, and revenue streams. Consider micro precision systems, which specialize in providing outsourced mechanical design and manufacturing solution. It serves three different customer segments: the watch industry, the medical industry, and the industrial automation sector, and offers each slightly different value proposition. So yung segmented, para siyang niche na market, pero parang niche market pero mas malawak lang ng konti. Kasi kumbaga merong taong mga custom made yung gusto, pero meron naman yung okay na hindi ganun ka-custom or hindi ganun ka-specific, pero hindi siya ganun kalapit sa mass market yung pangaramihan. Kumbaga mas mahal ng konti, parang ganun. Mga bagay na mas mahal ng konti, mga mas specific kasi yung design or mas maganda yung design. Hindi yung katulad sa mass market na basta nandun yung main point or yung nagagawa ng product yung kailangan niya. Yung segmented parang may specific na design, yung may specific na nagagawa or may specific na features. May specific na features. Next is diversified. A business that decides to take a diversified approach to customer segmentation will select a wide range of customer groups with very different needs. Often companies diversified as they migrate to new customers and markets. Example include Amazon diversified into cloud services based on its utilizing its core infrastructure, and Apple migrating to Apple TV based on its previous development of Apple Music. So yung diversified, yung mga kumpanya na iba yung forte nila o yung mastery or yung ginagawa. Kumbaga, parang ito nga yung Apple TV. Yung Apple TV para siyang signal siya na nag-stream siya ng mga TV channels naman. Dahil kasi yung Apple, may Apple Music, nag-stream din, pero music. Pero parang same kasi halos sila ng field na, pero yung Apple TV mostly sa mga television sa kumbaga MP4 sila or may visual yung music kasi iba kahit walang visual. So parang magkalapit na din sila. Kaya pwede pumasok yung ibang company. So madaming company yung ginagawa ito. Yung example is Kirkland. Yung Kirkland, merong iba-ibang klaseng products.
May mga gamot, mga vitamins, meron din mga damit, meron din mga sapatos, mga kumbaga madami yung nila, yung pinasukan na market o ng mga products na binibenta lang madami. And next is multi-sided platforms or multi-sided markets. Some organization needs to attract 2 or more independent customer segments belonging to 2 or more totally different sided. In order to success, a credit card company, for example, needs a large base of credit card holders and a large base of merchants who accept those credit cards. Similarly, an enterprise offering a free newspaper needs a large reader base to attract advertisers. On the other hand, it also needs advertisers to finance production and distribution. Both segments are required to make the business model to work. So yung multi-sided platforms, kailangan dalawang grupo ng tao. Ito nga yung example, yung credit card company. Ngayon, yung credit card company, kailangan nila ng mga tao na kaya yung afford yung credit card or kaya makakuha. Ngayon, at the same time, kailangan din ng credit card company yung mga tumatanggap, mga tindahan na tumatanggap ng credit card. So, dalawa yung kailangan nila. Yung kaya yung credit card, kaya makakuha, at yung tumatanggap ng credit card. So, kung wala ang isa dito, market, tapos tumatanggap ng credit card, pero wala naman may credit card. So, wala din kwenta yung nila, yung pagtanggap nila ng credit card. At vice versa, may credit card ka, hindi mo naman magagamit kasi walang tumatanggap. Yun yung multi-sided platforms. So ngayon, pag-uusapan natin is yung market segmentation. What is market segmentation? Market segmentation is the process of dividing target customer segments into smaller precise clusters. It's used to precisely categorize customer segments and audience into groups that share similar characteristics. So, sa market segmentation, ito yung paghahati-hati ng customer kung anong klase sila papunta sa smaller precise cluster para malaman kung sa lugar na yun kung ano yung kailangan nila. So, meron tayong 4 types of market segment. Ito yung demographic segmentation, psychographic segmentation, behavioral segmentation, and geographic segmentation. So, sa demographic segmentation, siya yung pinaka-popular kasi static data lang siya, which is yung kailangan lang is gender, age, occupation, education, etc. Psychographic segmentation, ang kailangan ay personality at characteristic ng isang tao. For example, values and your priorities. Sa behavioral segmentation naman, unlike sa demographic at psychographic na nagpo-focus sa identity ng customer, dito naman tinitingnan nila kung ano yung magiging behavior ng isang tao sa product nila. Tulad nito, purchasing habits, spending habits, and brand interaction. Sa geographic segmentation naman, siya yung pinakasimple sa lahat kasi binabase lang siya sa lugar ng customer. For example, sa country, province, city, barangay, street, regions around a certain location, climate, urban, or rural. So, it's important for the customer to be informed first of the benefits they will get upon buying a products or services from an enterprise, or no need for that since every buyer obviously knows the purpose of what they are buying. So, sa tingin niyo daw ba, importante na ini-inform muna sa customer yung makakuha nilang benefits sa pagbili ng product na yun or sa services, or hindi dahil since yung mga buyer alam naman na nila yung bibili nila. So, ano sa tingin niyo? Okay. Here is one famous question na nasitanong sa mundo ng business na sinagot ng mga kilalang tao sa mundo ng business. Is it important for the customer to be informed first of the benefit they would get upon buying a product or services from an enterprise? Or no need for that since every buyer obviously know the purpose of what they are buying? Importante ba na malaman ng mga customer
kung ano ang benefits na makukuha nila dun sa produkto na bibili nila, or kahit hindi na sabihin dahil alam ko pa nila kung ano yung bibili nila. Isa sa famous na tao na sumagot ay si Henry Ford, the founder of Motor Ford Company. Sinabi niya, "A man who stopped advertising to save money is like a man who stopped the clock to save time." Sinabi niya na dito na kung magtitipid o hindi ka maglalaan ng pera sa pag-advertise o sa pagpapakilala ng product mo ay para ka na rin tumigil sa pagnenegosyo. Dahil sooner or later, yung produkto mo ay eventually malulugi. Ayon naman kay Stuart Anderson, doing a business without advertising is like a winking at a girl in the dark. You know what you are doing, but nobody else does. Meaning, kahit gaano kaganda yung product mo or kahit gaano ka-helpful yung service or product mo sa ibang tao, kung hindi mo ito ma-advertise ng maayos or hindi mo nalaman ng mga tao kung ano ang mga benefits na makukuha nila dito, ay mababaliwala lang din or hindi mo mabibenta at hindi mo sa-serve yung purpose ng product mo kasi ikaw lang din ang nakakaalam. Ayon naman kay Milan Kundera, business has only two functions, marketing and innovation. At yung marketing and innovation, lagi ito dapat connected kasi pag nagpa-market ka ng isang product, kailangan susunod ka rin sa trending or susunod ka sa innovation ng paligid. And marketing and innovation, ito ang pinaka-foundation ng isang business dahil dito mo mapapakilala or dito mo masasabi kung ano kung bakit kailangan ng mga tao or mga customer yung product mo sa panahon na yun or sa trending ngayon. Ayon naman kay Leo Burnett, make it simple, make it memorable, make it inviting to look, make it fun to read. Siyempre, kung complex yung pagkaka-advertise mo or complex yung mga nakasulat, panigurado yung mga tao, hindi sila magbibigay ng effort na basahin. Lalo kung masyadong complex yung pagkakagawa ng pagkaka-advertise. Kailangan yung pag-advertise natin is kaakit-akit or masaya basahin para tatatak sa isip ng mga tao. And soon magiging subconscious na nila na yung product na yun is good para sa kanila or pag nakita nila ma-engage sila na bilhin dahil alam na nila kung ano yung magiging benefits na. Ayon naman kay Bill Gates, Internet becoming the town square of the global village of tomorrow. Meaning, yung town square na sinasabi niya ay ito yung pinaka-center ng mundo sa hinaharap. Sabihin, dito na kumo-connect lahat ng mga tao, mga businessman or even customer. Kahit yung mga competitors natin ay doon na rin sila pupunta kasi doon mabilis ang pagkuha ng income dahil nandun na lahat. And goods dito sa mga customer kasi makakakaroon sila ng mga pamimilian and doon mo maipapakita rin kung gaano nagsha-shine yung product mo over sa ibang mga product. Ito naman, value proposition. Value proposition is a simple statement that summarizes why customer will choose your product or service. It communicates the clearest benefit that customers receive by giving you their businesses. Ang value proposition, ito yung pinaka-tagline or ito yung summarize ng kung gaano kahalaga yung product mo or bakit nila dapat ito bilhin. Dahil dito sila magkakaroon ng idea kung anong klaseng product yung makukuha nila sa'yo. A value proposition can be presented as business or marketing statement that company uses to summarize why consumer should buy a product or use a service. Kagaya nga itong sinabi ko kanina, dito mo mapapakita o dito mo ipapakita yung shine ng product mo kung bakit dapat bilhin ng mga tao.
Your business value proposition is arguably most important element of your overall marketing message. Sinasabi dito na yung value proposition ay isa sa pinaka-importanting elements ng pag-marketing mo sa mga tao dahil dito mo talaga siya mapapakilala. A value proposition tells prospect why they should do business with you rather than your competitors. Dito mo rin maipakikita kung gaano ka nag-aangat sa ibang mga competitors mo at kung ano ang magiging benefits nila na mas angat yung makuha nilang benefits sa'yo over sa mga competitors mo. The value proposition pertains to the benefits that customers would get upon buying a product as promised by the company who owns it. It's actually a statement which serves as a window for a consumer to see clearly what a certain brands could offer its advantage over other competitors. Ito nga yung kagaya ng sinasabi ko kanina na ikaw ang piliin over sa mga competitors mo dahil mas better yung product mo. And for it to be clearly seen with the customer, this is where advertisement come into play. Ito nga, dito mo siya ilalagay mo siya sa mga advertisement mo para mas makita ng mga tao or kahit makita man lang ng ibang tao, kahit saglit, subconsciously na nila maaalala yung product mo. A praise value proposition, BP, is credited to Michael Lanin and Edward Michels, who first used terms in a 1988 staff paper for a consulting firm, McKinsey & Corporation, in paper which was titled A Business is a Value Delivery System. The authors that define value proposition as clear sample statement of the benefit. Ang sinasabi ditong benefit is yung tangible and intangible. Kasama dito yung kung magkano yung presyo o kung magkano yung dapat ibigay ng mga customer mo para makuha yung benefits na ibibigay mo or yung mga product na ibibigay mo. What is tangible and intangible benefits? Tangible benefits are those that can be measured in financial terms. Ibig sabihin, ito yung mga kaya mong labasan ng presyo or kaya mong makalkula gamit yung numbers. Nagkakaroon ng difference in numbers. Tulad sa pagbaba ng presyo or kung magkano yung bibilin mo or kung magkano ka makakatipid. While intangible benefits cannot be qualified directly in economic terms, these benefits include customer satisfaction, pagkukompute ng pera. Ang example ng intangible benefits ay yung pagbibigay ng experience or satisfaction pati ang enjoyment sa mga customer.